MRT dyan, noong linggo, kasi nandun kami mismo, makita natin, pagbaba ni PBBM sa MRT, gusto po, nagkagulo yung mga tao. Talagang dinumog siya. Lahat ng tao gusto makapagpa-picture, makalapit, makayakap. Sumisigaw. O talagang sabik, doon ko talaga nakita na sabik yung mga Pilipino kay PBBM. Actually, parang kampanya pa rin, eh. BBM, BBM. O, ikaw, di ba? Oo. Sa harap-harapan mo, niyakap si Kitang-kita ko, BBM. imbis na makakuha nga ako ng magandang shots, wala ko makuha kundi nasa likod dahil nga At saka marami na surprise. dinudumog talaga ng mga tao. Marami na Oo. surprise. Imagine mo, di ba, Sunday, regular day, di ba? Makikita mo yung first family. Parang, it's an honor, it's a privilege. Imbis na makita mo yung first family. nagpapahinga, di ba? Rockstar pa rin natin, Pangulo. Imbis na nagpapahinga si PBBM noong linggo. Ayun. At maganda yung message. Yung, Nagpunta yung regalo. pa. Inasinayaan yung proyekto sa MRT. Eto, parang tinutupad lang naman din ni BBM yung kanyang pangako na yung na-interview siya ni Katonying, no? Ah. Na dapat maramdaman ng taong bayan yung ginagawa ng gobyerno. Ito is a classic example na talagang gumagawa na ng paraan para maramdaman ng taong bayan ang mga proyekto ng gobyerno na makakapagbigay ng kahit konti tulong sa ating mamamayan. I-address ko lang din yung mga criticism na lagi nila sinasabi, yan si PBBM, ningas kugon lang yan eh. Una, sa bigas. Yung 20 pesos per kilo ng bigas ngayon lang yan eh. Pero sabi ng presidente, watch me, sustain it. Ito din, itong Pamilya Pass Promo 1+3, sinabi niya na rin yan, tinitiyak niya hanggang sa huling linggo ng 2028. So yung mga nagsasabi na ningas kugon, pasensya muna kayo. Tiniyak na ng presidente yan, hanggang 2028 na yan. Unless itigil or maganda sana, si susunod na administrasyon ay ipagpatuloy na rin yan. Kasi para sa mga kababayan din natin. Alam nyo mga kapartner, bakit kaya hindi naisip ng iba yan? Bakit si PBBM pa nakaisip niyan? Tagal-tagal na ng MRT. Di ba? Totoo. Ibig sabihin kasi talaga niyan, palibasa kasi pamilya ni BBM, buo. Hindi hiwa-hiwalay gaya nung mga iba. Pero mga ka-BBM, no, kailangan nyo lang malaman din, lalo na ating mga tagapanood, ang ating netizens, ang ating mga viewers, na ang present MRT, LRT, subsidized ng gobyerno. No? Kung tutusin, araw-araw na ginawa ng Diyos, ay natutulungan sila ng gobyerno dahil at least 140 pesos, 143 ata ang exact, ang subsidy ng gobyerno sa bawat mananakay ng MRT, LRT. No? So, hindi alam ng tao yan. Yun ang Kasi dapat, kung babayaran mo talaga ang MRT, LRT ng tamang presyo, aabot ata kung di ako nagkakamali ng 190 plus. halimbawa na lang, No? ang pamasahe mo is 20 pesos. May subsidy yun. Halimbawa, subsidy yun ha. Kapag walang subsidy, plus 140. Papatak na 160, 170. 160. Ang totoong Babayaran nyo. Kung walang subsidy ang gobyerno. Sa mga kababayan natin na hindi nakakaalam niyan ha, inuulit ko, yung araw-araw na sakay natin sa MRT, LRT is subsidized po yan ng gobyerno. Kung yung binabayaran nyo na pamasahe, halimbawa 50 pesos, plus 140 pesos sana yan kung hindi sinasubsidize ng gobyerno. The same way doon sa bigas. Kasi yung bigas, binabash nila, bakit isa-subsidize mo para maging 20 pesos? The same way ng ginagawa sa MRT at sa LRT. Kasi ginawa rin niya ng taong bayan, di ba? Kaya nga may gobyerno para tulungan yung taong bayan. Saka talaga immediate na nararamdaman ng taong bayan. Yung mga ganyang proyekto. Sabi nga ng mga basher, bakit kailangan i-subsidize? Kesa naman, di ba? Kesa naman kurakutin. Kesa ibulsa. Mas okay nang maramdaman ng taong bayan. Diretso. Yung pera ng gobyerno is nararamdaman ng bulsa nila, nung bituka nila. Kesa naman nga, hindi mo maramdaman, mas mahirap po yun. Di ba? Siguro, hindi natin masisi yung mga kababayan natin. Naninibago sa panunungkulan ni PBBM, naninibago na napakaraming proyekto na talagang nararamdaman ng Pilipino. Tama. Di ba? Ay, marami nagko-comments. Sige, basahin natin yung comment. Sige, basa tayo ng comment operator. Ayan. Sige, kay Dory Manuel De Leon. Ayan, God bless sa inyong tatlo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay talaga ang bagong Pilipinas. Marami tayong i-expect sa kinabukasan ng Pilipinas under this administration. Maraming pagbabago. Slowly but surely mararamdaman natin yan. Ito, sabi ni Maria Estrella, I wish makita ko sila sa personal someday. God bless. Nako. Baka ma-disappoint po kayo. First family tinutukoy yata. First family, hindi tayo. First family. Kasi bago tuloy sa Alex. Ano po, punta kayo ng bandang September or December. Baka sakaling makita nyo ang first family. Pasayam. Mas madali. Okay, from Cecilia Peña,
PBBM lang po nakagawa niyan para makagaan sa bulsa ng mga commuters. Oh, di ba? Tama yung Laking sinabi bagay. ko. Ang Malaking bagay. tagal-tagal na ng MRT, LRT, pero wala nakaisip niyan. Oo. Diba kayo Diba? kasi ang iniisip? Gusto kong reactionan yung sinabi nung commenter nung huli. Alam niyo po, kaming tatlo, kasama ng aming mga executive producers, nag-usap talaga kami. No? Dahil medyo lumalayo na kami sa fake news, sa kadebunk ng fake news. Ayaw na po namin ng fake news. Nakaka-stress lang po yan. No? Ang gusto po namin, sa bawat fake news o sa bawat maling information na binibigay ng mga kalaban ng Pangulo, no, magpapakita po kami ng 3-4 na accomplishments ng Pangulo. Yun po ang ipangtatapat namin. Accomplishments sa kada maling informasyon na binibigay ng mga kalaban ng Pangulo. So ito, sa cameraman natin, i-focus nyo sa akin yung camera. Yan, yan. Ayan, nakikita nyo ha? Blooming na blooming. Yan yung epekto ng hindi na pumapatol sa mga fake news. Kasi Diba? Kasi wala nang negative vibes eh. Puro positive. O, di ba? Yan, Ano yan pala? ang epekto. Noon pala, bira ka ng bira. Oo. Saka parang nabawasan yung wrinkles ko. Oo, kaya nga eh. Kaya medyo haggard tayo ng mga nakaraan eh. Kasi bira ng bira. Oo. Pero partner, dito na tayo. So, isa pang magandang trabaho ni PBBM. Nung linggo, galing siya sa MRT. Nung Lunes, grabe, banat ka agad. Banat ka agad sa Taguig. Nagpunta siya sa Taguig para magbigay ng 200 units na bulldozer, backhoe, truck, delivery truck na ibibigay niya sa magsasaka sa buong Pilipinas para magamit. Maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. At kapag maayos ang irigasyon, mas malaki ang ani, mas magandang kalidad ang ating mga produkto, mas mataas ang kita ng ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mga sasakyan at gamit nito, may pagkain sa hapag at mas matatag ang sektor ng ating agrikultura. Kayo ang bumubuhay sa sambayan ng Pilipino. Dama at batid po namin ang inyong hirap at sakripisyo. Ika nga, magtanim ay hindi biro. Kahit may mga makinarya, kailangan pa rin ng magsisipag ng kamay at matitibay na puso ng mga magsasaka. Buong puso po ang pasalamat namin sa inyo. At hindi po titigil ang administrasyong ito sa pagpapatupad ng mga programa na makakapagbuti sa anyong mga kinabukasan. Naniniwala ako na sa ating pagkakaisa, matutupad ang ating pangarap na pagkain sa bawat mesa, hanap buhay na sapat sa araw-araw at kinabukasang puno ng pag-asa. Nasa ating mga kamay ang pagkilos para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. So, yun. Yun. Mga kabibe, mga kapartner, yung pinakita pa lang video, yun po ay nangyari sa Taguig nung Lunes. Yun po ay pangatlong beses na yun, kumbaga third tranche. Pangatlong beses na yun. Ang pinamigay doon ay 200 units na backhoe, bulldozer, trucks, pan-deliver truck. Ang halaga po ng lahat na yun ay 799 million. Pero alam nyo ba mga ka-BBM, na yung first tranche at saka second tranche, kung kailan nangyari, eto, para alam din ninyo ha, kasi kailangan malaman ninyo yung proyekto na to ni PBBM. Yung first tranche nangyari yan December 2023. Ang binigay nila doon, 141 units na excavator Dami. at saka truck. Tractor, yan. 141 units. Ang halaga noon ay 776 million. First tranche yun nung December 2023. Second tranche, August 2024. Last year lang. Ang pinamigay naman nila ron, 148 na trailer trucks at saka mga dumpers. Ang halaga noon ay 782 million pesos. At ito na yung pangatlo. Nung Lunes lang, 200 units na backhoe, bulldozer at saka trucks na pan-deliver at presyo nito ay 799 million. Oo. Grabe. Diba? Ito ang nagpapatunay na ang Pangulo natin ay tinutupad ang kanyang mga pangako. No? Saka more than this equipment, no? Yung araw-araw o linggo-linggo o buwan-buwan na pinamimigay ng ating gobyerno sa ating mga magsasaka, like yung mga binhi, pataba, patubig. No? Kumbaga halos lahat binibigay na ng ating gobyerno para lang ma-increase ang ating productivity, para matulungan ang ating magsasaka na kumita talaga. No? At mawala sila sa listahan ng mga naghihirap. Susugan ko partner sila sabi mo,
Na, ito ay indikasyon na ang presidente hindi lang dada ng dada. Kasi sige, sasabihin natin, tulungan natin yung magsasaka kasi kailangan natin ihahon yung magsasaka. Ano yung specific programs na ginagawa mo para maiahon sila? Oh. Number one, yan yung mga traktora. Hindi na pwedeng kalabaw, nakadependent lang tayo sa kalabaw na naguhukay. Kailangan natin maging innovative din. I-maximize natin yung mga teknolohiya at yan ang pinoprovide ng gobyerno. Isa ito sa tumatak sa akin pagdating sa agrikultura, hindi talaga pinapabayaan kasi in fact, Department of Agriculture, hinawakan niya kasi ayaw talagang pabayaan yan. Oh. Kasi yan ang bumubuhay sa atin yan nagpapakain sa atin sektor ng agrikultura. Hindi dapat i-disregard yan. Yan yung mga patunay na true to his words, ginagawa ng ating presidente. Oh, kung hindi ako nagkakamali, partner, ito yung presidenteng talagang naka-hands-on sa magsasaka. Totoo yan. Diba? Kasi Actually, tingnan mo, dalawang sektor na talagang tutok si BBM. OFW sa magsasaka. kasi isipin mo yung utang nila 10 billion. Correct. Binayaran, binuran ni PBBM yung utang ng mga magsasaka. Hmm. Yung vlog ko no isang araw, 400,000 utang ng isang magsasaka yun Kabibi, Binayaran ni kung- PBBM yun. Understated ata 10 billion. Kung di ako nagkakamali, may get 50 billion. Ang utang ng lahat ng magsasaka. 50 more than- billion na ba? Yes. Ah, Around 55 billion yung tungkol sa batas na ginawa ng Kongreso isipin mo yun para ma-condone ang lahat ng utang ng Iba mga pa yung- magsasaka. More than 600 iba pa yung mga farmers yan. titulo Iba pa yung mga na titulo. pinamigay. Oo. Di ba? Ang tanong, bakit kaya niya ginagawa yan? Tsaka ang daming pera, no? Papansin mo, no? Hindi, bakit niya Kasi- ginagawa yan para makatulong lang ba sa magsasaka? Hindi. Yun ang nakikita niyang paraan Pero para talagang ma-attain natin yung Hindi. rice sufficiency saka food Di security. ba nagkita tayo nila BBM noong linggo? Nakita natin siya. Tinanong ko siya, Oo. BBM, bakit mo tinutulungan masyado yung magsasaka? Binabayaran mo utang nila, binibigyan mo ng mga gamit. Para sabi ni BBM, para magtanim na lang sila magtanim at hindi nila ibenta yung lupa. Para gawin, pabahay. Para gawin subdivision. Okay. In fairness talaga, hindi mo matatawaran yung commitment ng Oo, presidente para sa sektor ng agrikultura. Tama yung sinasabi mo, sir. Yan nagpapakain sa atin, yung production natin pataasin para eventually hindi tayo mag-aangkat ng mga produkto. Kasi sabi nga ni PBBM yung napabayaan nung nakaraan, inaayos niya ngayon. Correct. Diba? And kabibian, this is decades of neglect sa agrikultura. Oo, na talaga. ngayon kinokorek na ng ating Pangulo. Oo, kasi kung titingnan natin pag pinabayaan mo yung magsasaka, lahat magtataasan. Di ba? Hindi lang bigas, lahat yan magtataasan. Konektado yan. Di ba? Totoo yan. At saka mainit ang ulo ng mga tao pag mataas ang presyo ng bigas. Dahil unang-una, bigas ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Correct. Hindi tayo pwedeng mabuhay na wala tayong bigas. Kaya yan ang tinutukan niya, mamaya itatakil ni Yayam yan. So, mga kababayan, basa tayo ng comment Sige. ni Jerim Cuelo. Good evening, watching from Saudi. Ay, daming OFW nakikinig. Oo. Eva Hernandez, yan, magandang gabi. Sir Palarista, shoutout po sa Magandang inyo. gabi. Yam. Next, ano bang comment? Kay Jack C. Giab. Iba kasi ang galing ni PBBM. Pinag-aaralan niya muna ang mabuti bago niya gawin. Oo. Correct. Sa totoo lang talagang Gaya sabi ko nung nakaraan na episode, no? Si BBM scientific ang approach niya sa kanyang management, no? Laging meron siya totoo kailangan yan. na datos Oo. bago siya mag-decide. Hindi lang Kasi depende that's sa the only way survey. para makapag-decide ng tama eh. Dapat kumpleto at accurate at timely ang iyong mga datos. Hindi siya yung gaya ng ibang presidente na ura-urada tapos puro lang salita, puro lang mura, no? Oo. Talagang puro pinapakita ni BBM. Resulta. Imbis na mura, resulta. Resulta. Yan, mas maganda Oo. na yan. Mas katanggap-tanggap na yan. At imbis na makipagtalo, no? Tungkol sa ginagawa niya, ina-admit na lang niya kung may pagkukulang. Oo. Yan ang maganda sa kanya. Diba? So, mga ka-BBM, punta tayo sa huling topic natin dito sa first segment natin. Etong pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa NAIA. Eto, maraming Nako. OFW ang sumaludo rito kay PBBM. Yung video na yun, na kung nakikita nyo yung video, basahin nyo yung mga comment doon. Puro OFW. Saludo kay PBBM. Alam nyo ba kung bakit kay PBBM, partner? Kasi halos wala nang pila sa OFW na pila ngayon sa immigration. Ang laki ng inikli as Oo. compared to before. Grabe. Gaya na sabi mo kanina, Yam, nagta-travel ka ngayong Oo. si Ramon Ang na yung anong experience Actually, mo? simula September na nag-take over ang San Miguel Group, no? Nakapag-travel na siguro ako ng about 5 times, no? Natigil lang nitong election eh. Pero normally, monthly, nagta-travel ako. Pero alam nyo ba, sobrang seamless yung aking experience. Immediate, kitang-kita ang pagkakaiba kumpara nung
manage pa ng gobyerno ang ating NAIA, no? Yung kunwari, pagbaba mo ng galing ka sa eroplano, pagbaba mo, no? Hindi ka na maghihintay ng matagal doon sa pagkuha ng mga bagahe mo. Ang bilis pagdating mo doon sa baggage count area, no? Umiikot na agad yung yung mga Bagahe. no? Tapos yung comfort room, yung mga maliliit na bagay pero talagang tinitignan ng mga biyahero, no? Comfort room, Malinis ngayon, malinis. mabango, Oo. at may proper ventilation, no? At ano lang yan, partner, no? In the coming months, mas bibilis pa yan dahil napanood ko yung interview ni Ramon Ang. Ang sinasabi niya, dadagdagan pa natin, dadamihan pa natin biometric scanners. Para mas mabilis na talaga. Kung ngayon medyo may pila pa bahagya, eventually pag nailagay na yan, yung mga biometric scanners na yan, mas bibilis na yung flow ng ating mga OFW na magbabalik po dito sa Pilipinas. And take note, ang assurance dyan ni Ramon Ang at zero cost sa mga OFW and zero cost Hindi lang sa sa OFW, gobyerno. sa lahat ng traveler. Sa lahat ng travelers. Oh, Oo. isipin nyo, bakit ngayon lang naman naisip yan ng gobyerno? Kung hindi pa dumating si PBBM, hindi pa maayos yung airport natin Baka lalo ka mamangha pag sinabi ko yung susunod ko sasabihin. na ano. Within the next few months, magkakaroon na ng facial recognition software, ang NAIA. Grabe. Halos hindi mo na kailangan ipakita yung ID at yung passport. Kasi Kung ibang mukha bansa mo lang, ganyan pag eh. nakita na ng software yan, no? Lulusot ka na agad. Lulusot ka na agad. Sa ibang bansa, Oo. may mga ganyang technology. Ganon ang kinumit ni Ramon Ang, no? Eh, Nang di- walang additional cost for the travelers at sa gobyerno. Eh di yung Yun mga ang mahalaga. OFW, hindi na magpapakita ng mga cheche buretche dyan. Hindi na, Basta na-scan na yung mukha nila, okay na yun. Basta napatunayang sila talaga yun. totoo. Ganun? Talagang lahat ng Grabe. convenience talagang binibigay ng ating administrasyon Talagang para sa ating talagang mga kababayan. priority ni PBBM yung mga Nagpunta din siya sa OFW, no? Sa OFW Lounge, binisita niya rin yung OFW Lounge. Ay, oh, isa pa yan. napakaganda niyan. Napakaganda Ikaw na niyan. magkwento niyan, Ah, papartner ka copy. Nakakatuwa, meron na pong sleeping quarters. Di ba? May mga double deck na tayo Ah. nakikita dyan sa OFW Lounge. Kapag medyo delayed yung flight mo, naurong yung flight mo, pwede ka munang matulog. Libre na yung pagkain, buffet. Di ba? Ang sarap. At saka Drinks. oh, isa pang maganda dyan, ha? Yung parkingan, ang luwag. Ay, okay. Nawala na yung mga, ikaw na magkwento yan kasi ikaw naka-experience dyan, Yam. No, minsan nag-iwan kami ng sasakyan dyan sa NAIA bago ang take over. Normally, 4 to 5 days kaming out of town. Ang binabayad namin noon is about 1,500, 1,600. No? Iniiwan na namin. Kumbaga, papark kami, fly, and then come back, tapos kunin ulit yung kotse. Nung sila Ramon ang nag-manage ng NAIA, yung parking nila, ginawa uli namin yun. Magkano na? Kung masakit sa bulsa, 5,000 plus ang binayaran Alam mo ba kung namin. bakit ginawa yan? Pero no, natutuwa ako dahil hindi na mahirap humanap ng parking area, no? Dahil yung mga nakikipark lang sa NAIA, no, ng mga empleyado siguro o nagpupunta sa ibang buildings sa NAIA sa Sabihin mo airport na area, empleyado ng hindi na ibang doon establishment. nagpa-park. Empleyado ng ibang ibang establishment. establishments, no? Hindi Oo. na sila doon nagpa-park, no? Dahil medyo magastos na nga. Kaya talagang nagagamit na ng travelers yung parking, Parking space, area. Hindi ka na mahihirapan maghanap ngayon ng parking Ito area. para sa travelers talaga. Hindi Para na sa mga travelers empleyado. talaga. Dapat naman kasi ang airport para sa travelers talaga yan. Kaya lang, medyo madugo nga lang. Kaya ikaw naman, hahanap ka na ng paraan para hindi naman masyadong ganun kabigat ang bayaran. Hindi, tama lang yan para maiwasan talaga yung mga pasaway ng mga empleyado na may kotse na imbis na sa opisina magpapark, dun na lang sa NAIA nagpapark. Kaya nga eh. Diba? Kaya pag ang nangyari, pag biyahero ka, wala kang maparkingan. Kung susundo ka ng pamilya mo, wala kang maparkingan kasi nga, punong-puno ng kotse ng mga empleyado. Actually, si Ramon ang ginawa lang yung ginagawa sa mga malls eh. Alam niyo ba, kaya yung mga malls nag-increase na kanilang mga parking rates? Kasi ang nangyayari, kunyari, nasa Mandaluyong area ka, no? Pero ang trabaho mo sa Makati or sa Quezon City, no? Ang ginagawa ng iba, magpapark sa Mandaluyong, kunyari, Mega Mall o Shangri-La, iiwan yung sasakyan, tapos mag-MRT na lang. Correct. No? Kasi doon sa pupuntahan nila, bukod sa mahirap mag-parking. Traffic. Totoo yan. Traffic, no? So, ganun ang ginagawa. Ganun lang. Common sense lang din ginawa ni Mr. Discarte. Ramon. Itong inspection, sir. Itong inspection, may papakita ata tayo pag-inspection ni PBBM sa NAIA. Itong inspection naman, actually, reminders din ito sa mga government agencies na may mag-i-inspection sa inyo ng presidente. Presidente mismo mag-i-inspection sa inyo. Kaya make sure na ginagawa ninyo yung trabaho ninyo ng tama at ng maayos. Teka muna, bago i-play ni executive producer, basahin lang natin yung magandang comment ng ating viewer.
SD Wit Sulanting, ang hirap nung name niya, no? Wit. Ang pinsan ko umuwi, galing Kuwait. Tuwang-tuwa siya dahil nag-sleep over siya sa OFW lounge at ang sarap daw ng mga pagkain. O, tingnan Correct. niyo na. Totoo yan. Talagang nararamdaman ng ating mga Testimonial. kababayan. Sila mismo nakaranas yan. Executive producer, paki-play naman po ang ating NAIA video. Dito, hindi ka pwedeng patulog-tulog dito. Panaitin, sir. Oh, yan. Kita nyo, mga kabibim? Kung hindi ako nagkakamali, parang siya lang yata yung presidente na mahilig mag-inspect sa mga pasilidad ng gobyerno. Magugulat ka na lang, maya-maya, no? Andyan na. Oo. Hindi ka rito pwede yung patulog-tulog sa pansitan. Kaya naalala ko, Makagisingin ka ni BBM. Uy, trabaho ka. Napapabayaan mo yung trabaho mo. Oo. kaya naalala ko yung sinabi rin ni Ramon Ang sa interview ni Katonying Toberna sa kanya nung nakarang taon, no? Sabi niya, pag si BBM na tapos ang termino, mamimiss niya si BBM. Kasi siya lang daw nakita niyang presidente na tinawag siya, tinanong sa kanya kung anong niyang pangaplano o detalye ng mga plano. Nag-usap daw sila about 30 minutes. Pina-explain sa kanya kung ano yung gagawin niya sa NAIA. Oh? Oo. Kaya itong pag-inspect na to, tinitingnan lang din siguro ni BBM kung yung explanation ng Natupad. paliwanag ni Totoo. Ramon Ang ay tinutupad niya. Kasi usually, ang presidente, i-designate mo yan sa alter ego mo, di ba? Oo. Let's say sa DOTR. Pero hindi, Pero si... hands-on, Oo. Ang isa pang kasi napapansin natin, no, bakit ganoon na lang yung tiwala ng private sectors sa presidente? Di ba malalaki negosyante yung nagpe-pledge sila, tumutulong sila para pondohan yung ilang initiatives. Di ba, Pasig River Esplanade. Hindi man pera ng gobyerno yan eh. Hindi Marami kasi yung nagtitiwala sa administrasyon. nakikita nila na matino itong presidente na to. Very reliable. Matino, masipag, at hindi magnanakaw. Kaya tiwala yung mga negosyante dito sa ating presidente. Kaya swerte tayo mga Pilipino. Nagkaroon tayo ng presidenteng ganyan. Jesus, pag sa iba yan, ako, nanakaw na naman Pati yan. yung work attitude niya talaga kahanga-hanga. Oo, talaga. Hindi na-relate sa mga meetings yan. Talaga. So, mga ka-BBM, yan. Ako, napakabilis ng basa tayo ng comment. Yan. Comment. Kakopi. PH Janet Palamares Herrera. Ay, dito sa Hong Kong, napakaganda po ng OWA Center. Unli Coffee pa. Tapos maraming seminar sa mga OFW at free training with certificate pa. Wow. Pero maganda yan, kasi upskilling yan. Wow. Actually, part din yan ng strategy ng gobyerno natin, i-upskill yung mga OFW natin. Oy, okay ha. Ini-implement na dyan sa Hong Kong. Thank you, Ma'am Janet. Next comment. Yan. Sabi ni Wit Sulanting, walang bayad po, free po lahat. Matagal na. Oh, grabe. Tingnan nyo, ha. Ang Matagal na tindi nila talaga. napapakinabangan. Next. Oo. Next comment. Yan mo. Kaya thankful tayo sa buhay ng ating Pangulo. Ramdam na ngayon ang totoong pagbabago. Galing din kay Mr. Sulanting. Kaya mga ka-BBM, suportahan palagi natin si PBBM at ang kanyang gobyerno. Kasi tandaan natin kapag si PBBM nabulilyaso, lahat tayo damay yan, hindi lang siya. Tayo talaga ang tatamaan kasi tayo yung ordinaryong Pilipino. Kaya si PBBM, suportahan natin, huwag tayo magpapaniwala sa mga paninira sa kanya kasi yun naman talaga ginagawa para mapababa siya sa pwesto. Kaso, protektado siya ng Diyos. Diba? Akampi niya ang Diyos at ang sambayanan. Kaya nananatili siya sa Kasi pwesto. ilang taon na nilang ginagawa. 3 taon na nilang ginagawa yung pabagsakin si PBBM. Hindi ba sila nagtatagumpay? Ibig sabihin, ang success ni Pangulong Bongbong Marcos ay magiging success din ng sambayan ng Pilipino. Yung segment number 2 natin, first topic natin ay tungkol sa rehabilitation ng EDSA. Bakit ba tinigil o pinagpaliban ang rehabilitation? Dapat mag-umpisa noong June 16. Kaso pinatigil lang ating Pangulo. Ano bang naging issue dyan at coffee? Ang sinasabi kasi ng presidente dyan, parang give ourselves a time to review, reassess. Kasi baka meron na bang mga makabagong teknolohiya na pwede natin magamit. Kasi hindi biro yung magiging peligro o may dudulot ito sa mga motorista. Kasi imagine mo, 2 taon yan. So ang sinasabi ng presidente,
pag-aralan natin ng mainam, baka may mga bagong technologies na ma-reduce natin yung construction or rebuilding, yung term nila, in 6 months. Mas mabilis yan. Paiksin. Again, paglilinaw ha, hindi pinopostpone o hindi na talaga totally scrap na itong plano ng EDSA rebuilding. Pag-aralan lang ng mainam, 1 month ang sinabi ng ating presidente, itong 1 month na yan, pagkakataon na yan para sa MMDA, sa ibang LGU na tingnan ninyo yung plano ninyo, i-revisit ninyo yung mga rerouting schemes, ano yung mga dapat nyo gawin, i-adjust. Kumbaga, binibigyan kayo ng presidente ng 1 month pa para aralin yung inyong plano. Para once we implement the EDSA rebuilding, mamimitigate natin yung negative impact nito sa mga commuters. Kasi napakalaking, actually, medyo pasakit talaga ito. Pero on the other hand naman, pansamantala lang yung pasakit na yan, eventually, dadaloy din yung ginawa. Oh, Actually, ang iniiwasan dito yung magkaroon ng traffic Armageddon eh. Talagang sobrang inconvenience yung mapoprovide ng traffic sa EDSA, no? Dahil sa rehabilitation. alam mo, partner, kapag nangyari yan at na-traffic ka, ikaw na may kasalanan. Ikaw na may kasalanan kasi bakit? Pwede ka naman mag-commute kung tutuusin. O pwede kang Mas umiwas. mabilis, tama. Pwede kang Iwas yung umiwas. area na yan. Tingnan mo muna sa mga application apps, sa mga Waze o sa Google Maps kung saan yung may traffic, iwasan mo. Ang dami-daming mga sangasangang kalsada dyan sa gilid ng EDSA. Diba? Pwede ka rin mag-angkas kung talagang emergency o importante yung lakad mo. Kasi importante ma-rehabilitate yung EDSA kasi kung nakita nyo naman siguro yung kalsada dyan. Diba? Nagiging cause ng traffic talaga kapag 60 talagang years old na siya Oo. at hindi na ganun ka-safe. Kapag Kapag bumagal nagkaroon talaga. ng matinding earthquake, Oo. ang sinasabi ng mga pag-aaral, no, especially yung binanggit ng MMDA noong 2019, no, posibleng ma-damage ng husto at maraming masaktan sa EDSA kapag hindi nagagawa yung rehabilitation na yan. Oo. Good thing naman, may pondo na. May nakaalat na ng pondo dito. So, kailangan lang talaga mas maging efficient yung implementation nitong EDSA rebuilding. So, eventually, siguro, next month, antayin na natin yung magiging announcement dyan. Kailan talaga magte-take off itong rehabilitation ng EDSA. Oo. May tatanong tayo sa ating audience, no? Pakisagot po itong tanong na to, no? Agree ka ba na dapat pagplanuhan muna ng husto ang mga road projects bago isabak sa construction? No? Yeah, maganda question Kaya yan. mga viewers, pakisagot lang po yan kung agree kayo dyan. Or Oo. specifically sa EDSA, payag ka ba? Diba? Payag ka ba na i-rehabilitate yung EDSA? Kasi syempre may pros and cons yan eh. Totoo. Once na nagsimula na yung rehabilitation dyan, medyo maaabala ka siguro, additional 1 hour, 2 hours sa yung travel time. So payag ka ba kung ikaw ay dumadaan ng EDSA? Payag ka ba? Oo. Pakisagot po, mamaya babasahin namin ang mga sagot nyo. Ayam. Yung pangalawang topic natin, no? Yung talagang legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating mga kababayan. Yung 20 pesos Ay, nako. per kilo ng bigas, no? According to Speaker Martin Romualdez, according to Department of Agriculture, no, sustainable ang proyekto na to. Hindi lamang hanggang end ng 2025, kundi gagawin po ito hanggang mag-end ang termino ng ating Pangulo sa 2028. Ngayon, bahala na yung susunod na Pangulo kung itutuloy pa niya. Pero as far as this government is concerned, no, gagawin nila lahat ng paraan para maituloy itong 20 pesos per kilo ng bigas dahil napakalaking bagay sa ating mga kababayan. Alam mo ka partner yan. Tuwan-tuwa talaga ako rin sa 20 pesos per kilo ng bigas. Ako din. Kasi sampal ito sa mga kritiko niya. Kasi kung tingnan mo, yung jet ski hindi natupad. Yung 6 months wala nang droga, hindi natupad. Yung 7 pesos per kilo ng bigas. Budol. Budol. Pero ito, nag-uunahan pa sila sa pila yung mga kritiko para makabili ng 20. Ibig ko sabihin, yung mga kritiko pa nag-uunahan. Oo. Ginagamit pa nila mga anak nila sa isang pila para Nahiya. marami silang 20 mabili. Nahiya Oo. pa. Isipin mo yan ha, si Pangulong Bongbong Marcos lamang, yung presidente na tinupad yung pangako niya. Actually, hindi nga siya pangako eh. O sabihin na natin Aspiration. pangarap, di ba? Pangarap. Pero tinupad, pinaramdam sa tao kung ano yung feeling na makabili ka ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ganyan yung presidente ng matino. Tsaka again, no, nararamdaman agad ng Oo, taong bayan. oo naman. Talaga sabi ko nga eh. Proyekto ni BBM, diretso sa bituka at sa bulsa ng taong bayan. Political will din ito eh. Kasi Oo. kung wala talagang interest si PBBM na ipatupad yan, hindi mangyayari yan eh. And ang maganda dito, institutionalize natin. Kasi once na na-institutionalize na yan, meron na tayong batas, kahit matapos na yung term ni PBBM, may iwan na yung legacy na yan, mapapakinabangan, dire-diretso na yan. Kailangan may institutionalize yan. May commitment na si Speaker Martin Romualdez dyan, nag-usap na sila ng Department of Agriculture kung paano gagawin yan. Ang daming resources ng gobyerno, ang daming pera ng gobyerno.
Importante, wag lang nakawin. Alam mo, partner, kapag yan ang naisa batas, panis lahat ng batas dyan. Panis Correct. lahat. Tsaka kung isipin nyo, yung mga proyekto ni BBM, pagdating sa rice sufficiency, saka food security, nag-jive o nagmamatch-match, no? Oh. Yung pagtulong niya sa mga magsasaka, no? Isang paraan din yun Oh. para ma-sustain itong 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? Kasi kung bibili tayo sa mga magsasaka ng mga bigas nila, no? Kikita na yung mga magsasaka sa maayos na paraan, no? Masusustain pa itong proyekto ng Pangulo. No? Policy-wise, kanina binabasa ko yung isa sa mga priority bills dyan sa House of Representatives, yung pag-amyenda sa RTL, yung rice tarification law. Bigyan natin ng dagdagan natin yung kapangyarihan. Binawi kasi yung kapangyarihan dyan sa NFA eh. Correct. Di ba? So kinakailangan natin amyendahan yan. Isa yan sa mga priority bills na isusulong ng 20th Congress. Alam mo, partner, yan talaga nagpahirap. Ako, ramdam ko talaga yung mga magsasaka kasi mabili talaga sa akin, imported. Pero ayoko sabihin na si Cynthia Villar yung author ko. RTL. Talagang, Ayoko sabihin. yan yung pumatay talaga sa mga magsasaka. Grabe yung rice tarification law. Kaya tama lang talaga na ibalik na sa NFA yung pamamahala sa bigas dito sa atin para kahit papaano yung imported talagang ma-control. Hindi bumabaha ng Coco P. Oo. Hindi pwede banggitin eh. Pero sa totoo lang, ka-BBM, meron akong binibenta. Kasing sarap lang ng Coco P. Oh, local. Marami. Well-milled rice. Marami. Ang laki ng diferensya, around 200 ang diferensya. Pero Marami. masarap din, pareho lang. Mas maganda pa ang gamitin sa mga restaurants eh. Oh, Kaya marami. yun ang ino-offer ko sa aking mga clients. Napakaraming local na bigas na mas masarap pa dun sa Coco P, pati dun sa sweet na has. Hindi kasi pwede banggitin. Doon sa sweet na has, marami pang local na mas masarap. Hayaan nyo sa susunod, i-dedebol sa amin yung mga bigas na local na mas masarap pa dyan sa mga imported na binibili ngayon ng mga At kababayan. kung saan kayo bibili. Oh, ayan, next. Basa muna tayo ng mga comments. Sige. Naku, daming comment naman nito. From Susette Alunan, watching from Valenzuela. God bless po sa mahal na PBM at sa inyo. Salamat po. God Salamat. bless din po sa inyo. Maraming salamat po sa mga viewers natin. Sunflowers. Nagbabalik si Sunflowers. Lagi nakatutok sa atin ito. Good evening, ka-BBM. Good evening din po sa inyo, ma'am. Alam niyo, marami na tayong followers na lagi nanonood sa atin. Suki no? na, suki. Oo. Maria Estrella Platecki. Bumalik na yung dating nakaraan na si Apo Lakay. Oo, tama. Talagang matindi yung pagtitraining ni Apo Lakay dito kay BBM, no? Iba talaga yung nakita mismo ng katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, yung ginawa ng kanyang ama. Oo, matindi talaga kasi kung titingnan mo si PBBM, akala mo, patay-tahimik lang. Hindi niyo ba napapansin? Lahat ng hindi natapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., tinatapos Tinutuloy. Oo nga, no? At saka yung mga magandang, lahat ay parang legacy projects. gaya na lamang ng, Yung specialty hospitals. yun. Malaking bagay yan. Imaginein mo ha, kung panahon ni Marcos Sr. yan, kung hindi na diskaril yan, kung nagtuloy-tuloy lang yan, imaginein mo kung gano'n nakaunlad yung Pilipinas. Kasi natenga tayo ng ilang taon, ilang dekada tayong natenga. Hindi Isipin- na Actually, 36 years na parang walang nangyari. Isipin nyo na lang, itong tulay na to, yan, pasok. Okay, ito pong Yan, malaking tulong yan. Bataan Cavite Interlink Bridge. Baka pwede natin ipakita, executive producers, yung ating video or pictures to dahil ito po ay another legacy project under Build Better More ng ating Pangulong Taong Bongbong. 1987 nang lumutang ang konsepto ng pagkokonekta ng Timog at Gitnang Luzon. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, matapos ang halos 4 na dekada, magkakatotoo na ang pangakong tulay ng progreso, ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Kasado na ang pagsisimula ng proyekto matapos aprubahan ng Asian Development Bank sa ilalim ng Marcos Jr. administration ang pondong $2.1 billion para sa proyekto. This will be a very important milestone in infrastructure development of the country under the administration of President Bongbong Marcos. Every peso our predecessors have shelled out and every peso that we will continue to spend to construct public roads and infrastructure are investments meant for many generations. With this bridge, certainly
It will give direct benefits to the northern part and southern part corridors for further development. No? There will be a lot of economic activities that will come out of it. Every day that we leave our houses to pursue our careers, our passions, and our irresponsibilities, we traverse the paths constructed by the dreams and resolve of those who have come before us. Therefore, since we know firsthand the benefits and the rippling effects that come when massive visions for the country turn into reality, it is, of course, our responsibility to keep aspiring and persevering for bigger victories for our people. Sa 32.15 kilometrong tulay, kasama ang pangakong pag-usad. That will be an incredible feat when it happens and would significantly help in decongesting Metro Manila, as motorists will be able to travel without passing through the metropolis. It will also help in bringing prices down for goods and services, as the transport and logistics costs will decrease, thereby generating immense savings. Ang 5 oras na biyahe mula Bataan hanggang Cavite, inaasahang mapapaikli na sa 30 minuto ayon sa Department of Public Works and Highways. O yan, mga ka-BBM, no? Napakagandang proyekto niyan. At balita ko, mag-umpisa na yan ngayon, July 2025. Kasi Imagine from 5 hours travel time, magiging 30 minutes na lang, no? No? At nako, grabe. Yung hindi ko ma-imagine yung benefit niyan sa mga taga Cavite at Bataan. At syempre, lahat ng mga gagamit ng bridge na yan. ang maganda rito, partner, dadami yung mga magiging mag-asawa na Cavite at saka Bataan. Kasi connected Kasi 30 minutes na lang eh. Di ba? Pwede. Di ba? Hindi na magastos. Totoo yan. Kung may nililigawan ka sa Bataan at ikaw ay taga Cavite, 30 minutes na lang. Nasa bahay ka na niya. Makikita mo na yung jowa mo, pwede ka nang balikan. Correct. O, di ba? Hindi ka na makikitulog. Hindi gaya dati, 5 hours. 5 hours, wala pang traffic yun. O At pwede saka- siguro, i-link natin siya doon sa economic activity. Posible yun na nililigaw, supplier ng gulay, Oo. dyan sa Bataan, tapos yung sinusuplayan niya dyan sa Cavite. Oo. Mas totoo yun. mali-develop sila kasi lalaki yung kita. Sinabi din yung presidente, bababa yung logistic cost. Pag bumaba yung logistic cost, lalaki yung kita ng supplier. Bababa yung presyo ng bilihin. Maganda siguro yung magrelasyon na yun. Oo. Tsaka maganda dyan, partner. Itong proyekto na to, napakalaki pala ng budget nito. $2.1 billion. About more than 110 billion pesos. O, kung hindi pala si PBBM, buti si PBBM ang presidente. Kung hindi, naku, baka nahukus-pokus pa yan. Oo, totoo. Diba? Totoo. Buti talaga si PBBM kasi nako, kung ibang presidente, nako, sigurado. Kung panahon ni Marcos Sr., nandiyan yung San Juanico U-turn lang Bridge. magagawa. San Juanico Bridge, panahon ni Marcos Sr., ito, legacy project ito under this administration ni PBBM. Mas mahaba ba to sa San Juanico? Mas mahaba. Mas 32 mahaba. kilometers to eh. 32 kilometers. 32 no? kilometers. Ang San Juanico Bridge is about 17, 16. 5 something lang ata 5 eh. lang, okay. Mas mahaba dihamak Galing talaga kami to. ni Wait lang, check Panerista natin, sa San check Juanico natin. Bridge. Napakaganda nitong project nito kasi kung isipin mo talaga, Actually, game changer yan. no? hindi ka na talaga Napakaganda. dadaan diyan sa EDSA, dito sa NCR kung pupunta ka ng Bataan, kung magsuswimming ka sa Zambales, hindi ka na dadaan. Talagang mapapabilis ang biyahe mo dahil dito sa proyekto na ito. Yung cost, yung economic cost, kasi lahat dumadaan sa Metro Manila eh. Diba? Yung traffic dito sa Metro Manila, damay. Alam naman hindi mo pa dadaanin yung galing sa Cavite, yung galing sa Bataan, no choice ka. And yung centralized masyado yung Metro Manila, dito yung development, ngayon madi-distribute natin yung rural empowerment na sinasabi natin. O this Totoo. time, Cavite naman. Hindi na nila this kailangan time, pumunta ng Maynila para humanap ng trabaho. correct. Dahil Bataan yung naman. proyekto yun na yan, tiyak maraming makikreate na negosyo, maraming makikreate na trabaho para sa mga taga-Cavite. lalong yayaman yung Cavite At mga- na ito, pati Bataan. Malalapit na probinsya. Lalong yayaman yung mga probinsya na yan kasi yung ekonomiya nila mabuboost ng tulay na ito. Kasi correct. kunwari, makakatipid na sila sa mga gastos, no, sa negosyo, no? Mapapababa pa nila yung presyo ng kanilang mga produkto at serbisyo. At kapag ganun, mas marami silang ma-attract na customers o kliyente, di ba? Win-win solution. Kahit talaga Laguna, Batangas, may kinabang talaga rito eh. Totoo. Actually, pupunta ng hindi lang norte. Bataan at Cavite, kundi pati mga karating ng mga probinsya. Kung pupunta ka ng Norte, diyan ka na dumaan kaysa sa EDSA pa. Correct, correct. Di ba? Oo, Punta ka tama. lang ng Zambales, diyan ka na talaga dadaan. Kabibien, manghang-mangha na kayo sa project na yan, no?
yung Oo. legacy project na Bakit? May iba pa Build Better bang... mo. may- Meron Meron pa. pa. meron pa. Meron pa. Hindi pa ba yan yung Hindi pa. pinaka-highlight ng project Ito ni mas BBM? malupit kasi bago bumaba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto sa 2028, no? Mapapatakbo na tong subway sa EDSA. Oh, baka Yes. fake news yan. Hindi fake news yan. At least 2 stations gagana na yan. Oh, Yes. grabe. Oh. Alam mo yung subway, ha? Pag yan talaga, nabuksan na, para ka na talagang nasa ibang bansa na ito. Di ba? Gusto ko makita yung katulad ng experience natin sa abroad, no? Kunyari, Hong Kong. Pagdating mo sa airport, sasakay ka lang ng train o subway, no? Pwede ka na makarating sa city. Ah, Di ba? Correct. meron yan dito sa atin na yan, ha? Di ba? Oo. Konektado sa NAIA. Oh, pero ano pa lang, roads, in terms Oh. of roads. Pero yung subway, kahit wala kang Expressway. dalang sa Hindi, wala kang ngayon, dalang sasakyan. yung subway na yan. kasama, Yung subway kasama. na yan, kasama na yung Kaya, terminal ng correct. NAIA. Ano yan? From Valenzuela, dadaan po, makakarating siya, sa airport. Dulo niyan, bikutan sa amin eh. Oo, totoo yun. Kaya yun ang talagang aabangan ng taong bayan na talagang makakatulong ng gusto sa atin. Imagine mo O yan, kaya, tignan natin yung mga pictures, tignan nyo yan, kaya matagal talaga gawin. Ganyan ka-complicated gawin yan. And good thing, Japan technology yung ginagamit natin dyan. Pag, alam niyo Pero- naman, pag sinabing Japan technology, very efficient yan. Hindi, matagal kaya talaga yan mga ka-BBM dahil nga meron din issue about right of way. Ay, isa pa yan. No? Isang mabigat na Pero issue alam yan. mo ba, yung right of way na yan, sinulusyonan ni Benhur Abalos yan. Di ba? Paliwanag mo. Yung Ano sinasabi sabi mo. niya kay PBBM? Imbis na magbutas-butas ng ganyan, doon na lang sa gilid sa coastal maggawa ng ganyan. Wala Parang pang may-ari. walang right of way na pag-uusapan. Oo. Di ba? Isipin mo, Pwede. naisip ni Benhur Abalos yun. Ganyan kagaling ang ating Secretary Benhur Oo. Abalos. Ito kung titingnan mo itong proyekto na to, nako, malaking talagang Ito, oo nga. boost sa panunungkulan ni PBBM pag nagbukas ang dalawang terminal na yan. Mas mabilis ka na rin manliligaw dyan kapag bukas na yan. Ay, oo. Subway na eh. Diba? Subway na. Kung pupunta ka Mabilis ng na dyan. Valenzuela ngayon, pag dadaan ka ng EDSA, parang nagpunta ka rin ng Bataan, 5 oras sa traffic. Actually, malaking bagay din yan sa turismo ng Pilipinas. Kasi isa sa mga nirereklamo ng mga turista na papasyal ng Pilipinas, pag nasa airport ka, pupunta ka sa mga hotel o pupunta mo destination, medyo complicated eh. Yung pagsakay mo ng bus, andyan pa yung issue natin sa mga taxi driver. Dami O ito, may traffic trend. pa. May trend ka na nadadaanan, di ba? Ang laking bagay nito. Ang plano pa dyan, yung subway na yan, nakakonekta sa MRT, LRT yan. Ayos. Yung mga istasyon. Parang may Diba? common stations. Oo. May common So, stations. pwede mo nang iwasan gamitin ng iyong sasakyan. No? At pag mag-train or subway ka na lang, yun ang malaking At bagay. hindi lang yan, meron pa, nakalimutan, NSCR ha, patapos na yun. Yung train mula Calamba hanggang Ay, isa pa Bulacan, yun. Pampanga. Oo, ang bilis ginagawa nun. Di ba? Ang bilis ginagawa nun. Imagine mo kung lahat naging ano yan, no? Na-realize na natin lahat yan. Lahat yan nagtitake effect na. Ang laking ginhawa sa Oh, Pilipinas. malamang, commute na lang rin ako. Kasi pag sa ibang bansa, commute kami. Kasi tuloy, dugtong-dugtong yung mga tren nila ron eh. Kaya nga matasabi natin legacy projects yan dahil kahit hindi na si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente, kahit 30 Kahit sige, years, 40 Botodoro na. years, 50 years nang nakalipas, simula ng gamitin yan, no? Maalala pa rin ng taong bayan. Na itong projects na to, sinimulan nung panahon ng ating Pangulong So ito ang gandang comment to. Super ni Melody Bugs. Super nice. Ang gandang project niyan. Super nakaka-proud BBM. PBBM is the best president. Buti na lang si PBBM naging presidente. O kung hindi, ninakaw na naman yung iba. Loan ito mula sa Japan yung ODA yan Official Development Assistance yan. Importante, andyan yung pondo, magamit natin sa tama Oo. kasi ekonomiya ng Pilipinas. Ito na naman si Watching While Cooking po, OFW Singapore, Eugene Ibay Hello, Ma'am Ubinario. Eugene. Siya ba yung last time? Siya ba yung last time na nag-comment? Kasi lagi while cooking. Ma'am, sana masarap yung luto mo, ma'am. Oo. Baka, Sana padala mo kami na niluluto mo. ito. Edita Ramos, watching from Ilagan City. Isabel. Dyan sa Isabela. Shout out po Ilocana, sa inyo. Ilocana. So ito mga ka-BBM, tapos na ba yung segment mo, Yam? Oo, tapos na. Copy. Oy, ito, nako, marami-rami tayong pag-uusapan ka, Coffee. Dumako na tayo sa third portion ng ating Salamat PBBM Podcast. Yan, humanda na kayo. Marami na naman po kami Patuloy good muna news. kita, basahin mo muna yan, napakaganda niyan. Ayan, kay Fe Peterson. Oy, hi, good afternoon mga ka-BBM from Sweden. O isipin mo, Sweden ha? may Nasa pas- Scandinavia na May tayo. pasa tayo sa Sweden. Ay, thank Grabe. you. Actually, ang mga viewers natin from all over the world. Oo. Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon, no,
alam namin na marami kayong kaibigan all over the world din. No, paki-share lang po lagi ang aming Correct. podcast para mas marami pong makapanood ng aming mga binabalita at pinag-uusapan tungkol sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo Bongbong Copy. Marcos. Ayan, sige, ito. Nagpalit na ng hepe ng Philippine National Police, di ba? Si General Torre. Nako, isa sa pinakamaganda na nangyari. Napakahusay nito ka, Coffee. O, bago na ang hepe ng Philippine National Police, may mga bitter, may mga nasaktan. Kine-question nila si General Torre. Pero grabe yung gagawin ni General Torre na reform dyan sa Philippine National Police eh. Dapat lang yan. Napakaganda. At syempre, consistent yan doon sa pangako ng Presidente. Sa podcast ng Presidente, sinabi niya, number 1, police visibility. Lumabas kayo ng mga presinto, lumabas kayo ng mga outpost ninyo, dapat nakikita kayo ng taong bayan. Kanina lang, nakita ko ang kanyang interview sa mga mainstream media. No? Ang sabi niya, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga istasyon nila. No? Tawagan nyo na lang. Oh, 911. 911. oh, ganun? 911. Oo, tawagan na lang ang mga pulis dahil talagang lahat ng mga miyembro ng PNP ay pinalalabas niya. Bunsod na rin ang kautusan ng ating Pangulo. Sinabi ni General Torre yan? Oh, Yes, by kanina. August, i-implement na nila yan yung 911 emergency hotline. Kasi kung mapapansin ninyo, bawat probinsya, bawat city, iba yung mga hotlines eh. Correct. So, Philippine National Police centralized na yan. Ito, centralized. 911. Kung saan naman malapit kayo nakatira, sa istasyon na yon, yun ang doon ibabato ang inyong concern, no? Alam At mo, yun ang magre-responde sa inyo. Hindi na ako nagugulat dyan eh kasi base sa mga kilos at achievement ni Torre, maugulat ka pa ba dyan? Eh talagang napakahusay na general yan. Buti talaga yan yung itinalaga ni PBBM kasi walang, para sa akin walang iba na karapat-dapat sa Chief PNP kundi si General Torre. Nick Torre. Oo. Alam mo Mga BBM, binansagan ko yan. Oh. General Astig. Oh, The People's General. So, Sobrang pasastig. At nagdi-deliver oh, kasi talaga. yung mga inaresto niya, hindi basta-basta yun. Totoo. Sa tingin ko, hindi kaya ng iba yun. Trillionaire. At trillionaire yan. Si Kibuloy. Kung nagpasindak si General Torres sa mga senador, sa sinasabi ni Bato, nagpatakot siya dyan, hindi natin ma-arresto si Kibuloy. At saka may kapangyarihan yata yan. Paano niya nalalaman, naririnig yung puso sa tibok sa ilalim ng lupa? Heartbeat. Oh, may heartbeat. Una, binubuyo-buyo siya eh. Yung pala, totoo eh, di ba? Pero gumamit talaga sila ng equipment yan. Heartbeat monitor. Isa pa sa reforms na gagawin ni General Torre dyan sa Philippine National Police, itong work hour ng mga pulis. Kasi currently pala, ang system pala niyan, 12 oras nagtatrabaho yung mga pulis. Ganun? Ang problema, nakakatulog. Ah, Sabi ni General Torre, gagawin na lang natin 8 hours yan. Kapag may nahuli tayong pulis na natutulog, immediately dismissed. ganun? Wow, Very mabigat. strong. At hindi naman nun. Actually, sinundan ni General Torre yung ginawa ni General Marbil. Ano, No? dismiss ka agad? Wala nang... Dismiss. No? Wala na second chance. Immediately dismissed. Wala na second, third chances. No? Kapag meron kang ginawang hindi tama, siba ka. Bako, hindi parang sa pinag-aralan mo niyan, yung trabaho mo niyan. Hindi, talagang ibig sabihin nung Magtino ka. tinataas lang ng ating mga chief PNP or ating chief PNP ngayon, si General Torre, ang kalidad ng kanyang mga PNP personnel. No? Meron tayo, ito, partner, may video tayo i-play dyan. Whatever are their concerns, hindi sila dapat ipasa sa ibang unit nang hindi natin sinasamahan. Like for example, nakakita natin DSWD concern. Apo. Okay? Hindi pwedeng sabihin ng aking mga pulis na, ay, DSWD po yan, pumunta po kayo doon. Hindi. Ang dapat na sagot ay DSWD concern po yan. Sakay po kayo sa patrol car, ihatid namin kayo sa DSWD. Yun. And i-endorse ng tama sa DSWD. Pag meron hong lumabag dyan, iparating niyo po sa 911. Magdadagdag ako ng menu para sa reklamo lang nila. Or i-text niyo sa 2920. Gumagana pa yan. Sa Complaints and Referral Action Center. Ayun. At a-action na namin yan. Yang mga pulis na ganyan, nagagawa sa inyo ng ganyan, na ay pumunta ho sa kabila kasi hindi ho amin yan. Lalong-lalo na, most especially na, ay, Police Station 12 po to. Police Station 14 po, may cover niyan. Pumunta po kayo doon. Parating yun sa amin. Aalisin natin ang mga pulis na yan. Or i-retraining natin. Yeah. Paglalakarin natin mula Station 12 hanggang Station 14 na pabalik-balik. Opo. Kasi ang dapat na action dyan ay Police Station 14 po yan. Sakay po kayo sa patrol car, ihatid namin kayo doon. Ayun. So, Correct. May compassion eh. Ito yung kaganda kay General Torre eh. May malasakit, may pagmamahal. Kasi usually ang nangyayari, kapag lalo mukha kang mahirap, totoo to eh, may discrimination talaga eh. Hahayaan ka eh. Iiwanan Kaya ka. minsan, kapag pumunta ka sa isang PNP station, tapos
sapat lang ang iyong pamasahe, idine-direct ka sa ibang ahensya ng gobyerno, Oo. wala ka ng pamasahe. So, ano mangyayari? Titigil ka na lang. Kawawa yung ating kababayan. Alam nyo, kapatid, natatawa talaga ako napapansin nyo. Kanina pa ako natatawa. Kasi naisip ko na yung kalalagay ng mga pulis sa papetiks-petiks eh. Di ba? Sige, kakamot sa ulo yan. Kasi Sigurado. yung salita ni General Torre, hindi mo talaga pwedeng baliwalain kasi may kalalagyan ka eh. Kasi hindi Di ba? hindi yan nagpasindak sa dating presidente ng Pilipinas. Si Duterte na yan. Hindi Oo. yan nagpasindak. Tsaka isipin mo, alam niya yung nangyayari sa grounds eh, no? Alam niya yung mga ginagawa ng mga pulis sa ground. Yun yung binabanggit niya na hindi na pwede yung ituturo ka at sakay ka sa patrol car, ihahatid ka namin. Kasi alam niya eh. Kaya yung mga petiks na kuyakoy na mga na mga kapulisan natin, eto po ang sagot diyan sa patulog-tulog nyo dyan sa mga presinto ninyo. General Torre. Oh, good thing na nandyan, astig na ha? general. Good thing na Saka si General alam nyo, Torre. hindi ako magtataka na yung mga tutulungan nilang dalhin sa tamang ahensya ng gobyerno, no? Baka yung mga pulis na yan, on their own, magbigay pa ng something yan sa mga mamamayan na mahingi ng tulong sa kanya. Lalo pag nakita nilang talagang hikausang kalagayan sa buhay nila. Actually, itong effort na to, isa rin to sa paraan ng Philippine National Police para ilapit yung loob ng netizens, ilapit yung loob ng mga residente sa pulis. Kasi hindi naman natin i-deny yan eh. Nawala ng tiwala yung taong bayan sa ilang mga pulis kasi baka lumapit ka, tukhangin ka, di ba? So one way ito para ilapit natin yung loob ng mga taong bayan sa pulisya. Kaya sige, may mga comments tayo. Sige, yung mga hindi pa po naka-like, naka-follow, yan pasuyo na lang ha. Sabi ni Donna, Pa-share na lang po. Donna Anicora Tolentino, God bless PBBM, mabuhay ang Pilipinas, watching from London. Ay, grabe. Ang sarap pagbakasyon sa mga lugar na may kakilala na tayo ah. Hindi pa ako nakapunta dyan. Oo. London, Pero meron akong kaibigan yan. Si Dustin Lee. No? Hello, Dustin Lee. Shoutout sa'yo. Napaka-masugid dating follower. No? At talagang tumulong ng gusto kay Secretary Benhar Abalos. Nagkampanya talaga ng gusto sa London yan. No? Ito, may good news tayo ha. Segue tayo dito after sa Philippine National Police. Diamante Marino, grabe. Ang galing talaga ni General Torre. Correct, wala tayong question dyan. Ito, may good news tayo. Alam nyo ba na itong pera, ito, nakikita ninyo. Yung mga bago nating banknotes. Ito, may 1,000. Ito, sir, tinan mo. Oy, akin na to Okay, Sir George. Yung 100. Ito mga banknotes na yan. Ba't ano ba to? Bakit meron tayo nito? Alam mo, nakatanggap to ng pagkilala, international ha. Oh? Dahil sa ganda ng pera natin sa pagpo-promote natin sa Nanalo. kultura sa identity ng Pilipinas. Kasi noon nakikita natin mga bayani, di ba? Pero this time ito yung mga endangered plants, endangered na mga animals na pinapakita ito yung Pilipinas. Napakahusay, napakaganda nito. Nanalo tayo ng international award dahil po sa mga banknotes na ito. Napakagaling. Napakagaling ng Bangko Sentral ng Hindi, Pilipinas. napakaganda naman kasi rin ng design. No? Kung ikaw, Napakaganda. Ang hirap pating mahirap na pating pekiin to, no? Kasi Kapag alam mo lang tumingin may ng konsensya tamang pa to, may features konsensya. ng pera, hindi Oo. mo na mapepeke ito. Kasi isa sa Although may mga, nagpepeke na ha, pero napakadali ng malaman. isa sa mga dahilan bakit tayo binigyan ng pagkilala dito, yung security features nito. Oo. Kasi napakaraming security features nito. Totoo yan. And pasok siya sa international ibig standard. sabihin, tinalo natin yung ibang bansa. Oh, correct. Dito, International Association of Currency Affairs o IACA. Di ba? Napakahusay. Marami tayong nakukuhang mga awards dito sa panahon Pero ito partner, pwede Pangulong tupiin to Bongbong ha. Marcos. Pwede. Oo, ipaliwanag mo lang kasi sasabi ng iba, bawal daw tupiin to. Pwede pa rin tupiin yan. Pwede. Actually, kahit madumihan yan, pwede mo kaunting basahin, punasan mo. Huwag mo lang susunugin. Kasi Ito nga galing sa wallet ko na nakatupi ng gusto 4 na tupi ata Oo. Hindi ako nagkakamali. Pero okay lang. No? Pwede pa to. Nakabuti naisip na nila ganyan maglagay parang plastic na transparent para hindi talaga iwas talaga sa kopya, no? Oo. Pamemeke, no? Kasi sa ibang bansa, ganito rin yung style ng, ng banknotes nila, no? Congrats, Bangko Sentral ng Pilipinas headed by Governor Remulana. Isipin mo, ang dami ng ito, security features, 1, 2, parang Hindi mo na mabilang. 8. Parang Hindi mo na wala kasi mabilang. pag ginanya mo, may konsensya pa, oh. Oh, di ba? Wala ka lang tao. Ang tao, walang pera. Oh, Ang pera, may tao. Ito, Wala na. ito, even Binago na na. yan, kasi endangered plants na yan. Grabe, kailan nabalita to? Parang di yata to alam ng mga kababayan kahapon. natin, ah. Kahapon lang. Kahapon. Oh, ngayon. Alam mo, updated tayo lagi sa Alam mga niyo ng balita. mga kababayan, ha, nanalo pala itong mga pera natin, itong design ng pera natin International sa Award. international award at tayo yung pinaka number 1 sa pagandahan ng design ng pera at saka sa paramihan ng Security Security features. features. Very innovative ka, Coffee. Oo. Pati yung design itself. Yung design na- Ito yung design nga maganda nga, Asya. oh.
bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa,